Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo kung may tumawag sa'yo sa telepono ngayon mismo? Para sabihin yung eksaktong mangyayari bukas? Oo, yun nga. Hindi lang siya simpleng hula kundi isang tiyak na babala. Magandang araw sa'yo sa ating malalimang pagsusuri gayon. Bubuksan natin ang isang material na may pamagat na Video Project 10.mt4. Isang napakabigat na testimonya ito? Totoo. Naglalaman ito ng detalyadong salaysay mula sa isang tagapagsalita na tila may kakayahang espiritual. At syempre kasama sa kwentong ito yung kanyang masugid na tagasunod at saksi, si Loloy. Nakilala rin bilang Narciso Lalo. Tama, ang misyon natin sa sesyong ito ay himayin ang kanilang karanasan. Isang siri ng mga sinasabing premonition, mga himala at yung mismong pagharap ng tao sa batas. At lilawin lang natin para sa iyo na makikinig na wala tayong kikilingan dito. Ilalahad lang natin kung ano yung nasa teksto. Para makita natin kung ano ang matututunan mo mula sa ganitong uri ng pambihirang karanasan. Bago tayo tuluyang sumisid sa mga detalye, kailangan muna nating ilatag yung konteksto ng panahon. Kasi mapapansin mo sa kabuuan ng salisay na ang mga nangyari ay naganap bago pa man naging normal ang Facebook. Oo, yung wala pang mga group chat. Wala pang live streaming ng bawat galaw natin. Ibig sabihin, wala silang digital footprint noon. Walang screenshots na magpapatunay na sinabi nga ito sa ganitong oras. Tumpak. Kaya paano na ipaparating ang tagapagsalita ang kanyang mga mensahe mula sa Diyos sa pamamagitan lamang ng simpleng tawag sa telepono? Tinatawag niya sina Loloy? Pati na rin sina Jonah, MJ, sina Ime at Jaime para magbigay ng babala. Subukan mong ilagay ang sarili mo sa sitwasyon nila. Sa panahong iyon, ang memorya ng isang tao at yung eksaktong oras ng isang tawag ang nagsisilbing nag-iisang dokumentasyon. Ang salita ng bawat isa ang naging ebidensya nila. Yon ang pinakamatibay nilang patunay. Okay, himahin natin ito. Simulan natin sa mga malalaking babala na nabanggit sa teksto. Kasi hindi lang tayo nag-uusap tukol sa maliliit na hula Mga malalaking kalamidad dito. Oo, mga kalamidad na yumanig sa buong bansa. Unang-unang narito ay yung lindol sa Bohol. Ayon sa kwento, narinig daw ng tagapagsalita yung tila kalimbang ng isang kampana. Habang siya ay nakaharap sa direksyon ng Visayas. Nakakakuha ng atensyon ng detalyeng yan, di ba? Hindi lang siya basta kinabahan May tsak na sensory detail, yung pagtunog ng kampana. Oo, at hindi na siya nag-aksaya ng oras. Binalaan niya agad si Loloy na may paparating na malakas na lindol. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Kinabukasan mismo. Kinabukasan, isang napakalakas na lindol na may intensity 7 pataas ang tumama sa Bohol. Biniyak nito yung lupa tapos naging dahilan ng pagguho ng mga lumang simbahan doon. Mga simbahang daang taon nang nakatayo ay gumuho na parang buhangin. Ang talagang nakakabilib dito ay yung pattern ng mga babala. Kung susuriin nga naman natin, Makikita natin kung bakit napakalakas ng kapit ng mga ganitong salaysay sa komunidad nila, lalo na sa mga lugar na malayo sa mabilisang impormasyon. isang spiritual na mensahe na nagkakatotoo sa ganyang kalaking sakuna ay higit pa sa balita para sa kanila. Nagiging paraan ito ng mga tao upang bigyan kahulugan ang mga nakakatakot na puwersa ng kalikasan. Nakakapagtataka nga talaga, lalo na't hindi lang lindol ang binanggit sa dokumento, mayroon ding mensahe tungkol sa bagyong Yolanda. Isang napakalaking bagyo. Isipin mo, nakatanggap daw ng mensahe tuwing alas 5 ng umaga ang tagapagsalita. Ang nilalaman, isang napakalakas na super typhoon ang dadaan sa Visayas. At yung partikular na imaheng ginamit niya ay nakakakilabot. Magdudulot daw ito ng napakaraming kabaong at patay. Isang napakabigat na imahe, lalo na kung iisipin mong ibinigay ang balang ito habang payapa pa ang kalangitan. Wala pa mang masamang panahon ng mga oras na iyon. Tapos, isama pa natin ang isa pang insidente sa Mindanao naman. Yung sa pamilya ni Loloy? Oo, nagbigay siya ng mahigpit na bala sa pamilya ni Loloy na huwag muna silang umuwi sa Bugo, Cagayan. Bakit daw?
Dahil may sasabog daw na bomba sa isang mall doon sa loob ng isang buwan. At upang dagdagan pa ang listahan, nabanggit din ang pagtungko ng tagapagsalita sa isang krusada sa Barangay Talisay, Batangas. Direktang nagbabala siya sa mga tao doon na huwag maging kampante sa Bulkang Baal dahil ito ay sasabog. Ilang taon ang lumipas, sumabog nga ang bulkan. Makikita natin dito ang lawak ng sakop ng kanyang mga babala, mula Visayas hanggang Mindanao at pabalik sa Luzon. Kung titingnan natin ito sa praktikal na pananaw, madaling sabihin ng mga taong nasa labas ng grupo na ang Pilipinas ay talagang lapitin ng sakuna. Totoo yan, lindol at bagyo, pati bulkan ay bahagi na ng buhay natin. Ngunit para sa mga tagasunod na nakatanggap ng direktang tawag, iba ang timbang nito. Ang mga premonisyong ito ang nagiging matibay na haligi ng paniniwala nila. At para sa iyo na nakikinig, magandang pag-isipan nito. Paano mo ba tinitimbang ang isang babala na walang sintipikong basehan pero nagkakatotoo ng paulit-ulit sa mismong karanasan mo? Lalo na kung ang mga babalang iyon ay nangyayari bago pa magkaroon ng teknolohiya para madaling mag-imbento ng ebidensya. Pero alam mo, mula sa mga malalaking kalamidad na ito na nakaapekto sa libu-libong tao, ilipat natin ang kwento sa mga mas personal na pangyayari. Mga himalang halos pribado. Na nangyari umano sa gitna ng matinding tagtuyot sa Bohol. Ang tagtuyot na tumagal ng 4 na buwan, di ba? Oo, 4 na buwang walang patak ng ulan, matinding init, naroon sila sa Dumaluan Beach sa Panglao, inilarawan sa teksto na sobrang init daw ng panahon na pati ang refleksyon ng araw sa puting buhangin ay nakakasakit na sa mata. Grabe yung init niyan. Ayaw maligo ng tagapagsalita. Ang sabi niya, maliligo lang daw siya kung uulan. Na medyo imposibleng mangyari kung nasa gitna ka nung matinding tagtuyot. Tapos, ano ang nangyari nung gumising siya? Maya-maya nang bumalik siya galing sa jeep, nagtanong pa si Loloy kung saan siya galing. At heto na. Bigla na lang dumilim ang kalangitan pero sa bandang Tagbilaran lamang. Sa isang partikular na lugar lang. Ilang minuto lang ang lumipas, bumuhos ang napakalakas na ulan na may kasama pang hangin sa mismong pwesto lamang nila. Sa mismong pwesto lang nila, ibig sabihin hyper-localized ang ulan. Iyan ang nakakagulat. Ang mas nakakamangha pa, habang basang-basa sila sa ulan, sa kabilang banda ng beach, may mga ibang grupo ng relihiyon na nagpe-preach sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Sila lang talaga ang inulanan? Naligo ang tagapagsalita sa dagat habang umuulan, at pagkatapos nilang maligo, muling bumalik ang matinding sikat ng araw na parang walang nangyari. Ano ang tsansa na mangyari iyon? Sa gitna ng 4 na buwang walang ulan, biglang bubuhos ang tubig dahil lang may gustong maligo? Ang detalyeng ito ay napakayaman dahil ipinapakita nito kung paano pinapakahulugan ng mga tao ang mga coincidences. May isa pang halimbawa na binanggit ang teksto patungkol sa tagtuyot na ito. Tungkol naman sa mga kabuti. Yung kabuteng tinatawag nilang ohong at libos. Oo, sa parehong panahon ng matinding init na iyon, naghanap daw ang tagapagsalita ng native na kabuti sa likod ng bahay nila malapit sa isang puno ng mangga. Na muli ay salungat sa natural na proseso. Dahil sa ilalim ng normal na kondisyon, napakahirap makahanap ng kabuti sa tuyong lupa dahil kailangan ito ng halumigmig para tumubo. Pero himalang, nakakuha siya ng marami. Dinala pa nga niya ito sa kanyang ina. Ang nakakabaliw na parte ng balikan ni Loloy ang parehong lugar maya-maya upang maghanap din ng makakain wala na siyang nakitang kahit ano. Wala na talagang natira. Para bang tumubo lang ang mga iyon para partikular na makuha ng pagapagsalita sa eksaktong sandaling iyon. Ang mga kwentong tulad ng sa Dumaluan Beach at sa mga kabute ay hindi nagiging headline sa balita tulad ng lindol o bagyo. Ngunit para sa isang komunidad na nakasaksi nito, napakalakas ng epekto. Ang kawalan ng ulan na biglang napalitan ng buhos ng tubig at ang biglaang pagtubo ng kabute sa tuyot malupa, itang mga nagiging pundasyon ng kanilang pananampalataya. Ang mga pambihirang pagkakataong ito ang nagsisilbing personal na patunay nila. At itong magandang pagnilayan habang nakikinig ka. Sa iyong sariling buhay, paano mo ba pinapakahulugan ang mga ganitong sitwasyon? Itinuturing mo ba itong simpleng swerte? O isang senyanes na may mas malaking puwersang gumagalaw sa paligid mo? Sa kwento ni Naloyoy, walang pag-aalinlangan na nakita nila ito bilang direktang interbensyon mula sa itaas. Totoo yan.
Ngunit ang pananampalatayang nakita natin sa mga simpleng himalang ito ay malapit ng masubok sa pinakamabigat na paraan. Napakabigat na pagsubok niyan. Dumako tayo sa isang napakalungkot at napaka-sensitive na bahagi ng ating masinsinang talakayan. Ito ang trahedya na sinapit ni Trudis, ang panganay na kapatid ni Loloy. Dito natin makikita kung paanong ang premonisyon ay hindi laging nagdadala ng ginhawa. Minsan, ito ay nagiging isang napakabigat na pasanin. Binalaan ng tagapagsalita si Loloy na mamatay si Trudis sa sakit sa puso. Ang masaklap dito, wala pang sakit si Trudis noong panahong iyon. Malakas pa siya. Bagay na ganito kabigat tungkol sa sariling kapatid. Habang ang kapatid niya ay walang kaalam-alam. Inutusan ng tagapagsalita si Loloy na palihim na sabihin ito sa iba nilang mga kapatid para makapaghanda. Ngunit mahigpit niyang ipinagbawal na sabihin mismo kay Trudis. Bakit daw hindi pwedeng sabihin kay Trudis? Tiyak na magagalit daw ito at aakusahan silang nanloloko lang. Kaya kinimkim ito ni Loloy. Sa paglipas ng panahon, nagkasakit nga si Trudis at dinala sa isang pribadong ospital malapit sa Central School. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, dito natin makikita ang matinding tensyon sa pagitan ng medical na siyensya at ng espiritual na premonisyon. Ano ba ang sinabi ng mga profesional nang suriin nila si Trudis? Ayon sa doktor, pagod lamang daw si Trudes dahil nasa 63 taong gulang na, ang payo ng doktor ay simpleng magretiro na lang sa trabaho para makapagpahinga. Walang binanggit na nakamamatay na kondisyon sa puso? Wala. Isipin mo na ikaw si Loloy sa mga sandaling iyon. Nasa harap ka ng isang kagalang-galang na doktor na nagsasabing kailangan lang ng pahinga ng kapatid mo, pero sa isip mo umaalingaw-ngaw ang babala ng tagapagsalita na mamatay siya. Sino ang paniniwalaan mo? Isang napakahilap na posisyon ng moral at emosyonal na pag-iisip. Ang gusto mong marinig ay ang positibong balita ng medisina, pero ang karanasan mo sa tagapagsalita ay nagsasabing palagi itong tama. At iyon nga ang masakit na katotohanan. Habang nakikinig si Loloy sa doktor, may tumatawag na naman sa kanya. Isang mensahe mula sa tagapagsalita. Na nagsasabing hindi na talaga makakaligtas si Trudes. Habang nasa isang krusadang grupo at si Loloy, nangyari ang kinatatakutan nila. Namatay si Trudes. Pero, ang detalye ng oras ang mag-iiwan sa iyo ng maraming tanong. Bakit? Ano ang nangyari sa oras ng kanyang pagkamatay? Namatay si Trudes ng eksaktong 4:00 ng madaling araw ayon sa mensahe at pakiamdam ng grupo. Ngunit idiniklara lamang siyang patay ng doktor pagsapit ng 5:00 ng umaga. Ang tagapagsalita ay may alam na sa eksaktong oras ng pagpanaw bago pa man magbigay ng opisyal na deklarasyon ang siyensyang medikal. Ang pagkamatay ni Trudes at ang pagkakatugma ng premonisyon sa aktwal na pangyayari ay lalong nagpakita na sa pananaw ng grupo, ang espiritual na informasyon ay mas nakahihigit sa pagsusuri ng tao. Nagbibigay ito ng malalim na bigat sa bawat desisyon ni Loloy mula sa puntong ito. At ang mga desisyong ito ang magdadala sa atin sa huling kabanata ng kanyang kwento. Napakabigat na pagsubok ng pagkawala ng isang kapatid. Dito na talaga magiging sobrang interesante ang lahat. Ngunit ang hindi alam ni Loloy, ang pinakamalaking hamon sa kanyang pananampalataya at moralidad ay mangyayari sa sarili niyang mga kamay. Ayon sa transcript, may natanggap na mensahe ang tagapagsalita na makakagawa daw ng isang napakabigat na kasalanan si Loloy. At totoo nga, nangyari ito. Nakabaril si Loloy. Ang naging kaso niya ay frustrated murder. Para sa iyo na nakikinig, bigyan natin ito ng kaunting linaw. Ang frustrated murder sa madaling salita ay nangangahulugang nagkaroon ng pamamaril at may malinaw na intensyong pumatay mula sa suspek. Pero sa kabutihang palad, nakaligtas ang biktima dahil sa agap ng medical na tulong. O iba pang dahilan na wala na sa kontrol ng bumaril. Isang napakaseryosong krimen nito sa mata ng batas. Sobrang seryoso. Dahil sa takot at pag-iisip kung paano tatakasan ng sitwasyon, nagtago si Loloy ng 3 araw. Dito madalas nagkakaiwalay ang landas ng panatisismo at ng praktikal na pag-iisip. Inaasahan siguro ng ilan na kapag may ginawa kang krimen at bahagi ka ng isang matibay na espiritual na grupo, proprotektahan ka ng iyong leader.
Na itatago kanya laban sa batas ng tao gamit ang katwirang espiritual? Ngunit iba ang naging hakbang dito. Iyan din ang unang pumasok sa isip ko. Pero imbes na konsintehin, pinayuhan siya ng tagapagsalita na huwag magtago. Ang naging mensahe sa kanya ay diretsahan. Harapin mo ang kaso. Pagsilbihan mo ang iyong kasalanan dahil umiiral ang tinawag niyang batas sa lupa. Ipinaliwanag ng tagapagsalita na kapag nagpatuloy siya sa pagtatago, palalalain lamang nito ang sitwasyon at bibigat ng bibigat ang kanyang kaso. Hindi inalis ng leader ang konsepto ng pananagutan. Ipinakita niya na kahit may paniniwala ka sa proteksyong espiritual, hindi mo pwedeng takasan ang mga legal at moral na kahihinatnan ng iyong mga aksyon sa mundong ibabaw. Dahil sa payong iyon, sumuko si Loloy. Nakulong siya ng 6 na taon at hindi lang ito simpleng kulungan, ipinadala siya sa Dapecol sa Davao. Para mabigyan ka ng ideya, ang Dapecol o ang Davao Prison and Penal Farm ay isang malawak at mahigpit na pasilidad kung saan dinadala ang mga bilanggo na may mabibigat na sentensya. Hindi ito madaling lugar. Ngunit habang nandun siya, nangyari ang isa pang hindi naasahang kaganapan. May panibagong premonition, di ba? Oo, habang nasa Davao si Loloy, nagkaroon ng bisyon ang tagapagsalita. Nakita niya sa kanyang isip si Loloy na nagtutupi ng damit at nagiimis ng bag. Na parang naghahanda ng umalis. Ipinagbigay alam agad niya ito kay Merlen, ang asawa ni Loloy. Sinabi niya na mapaaga ang paglaya nito. Nangyari ang tawag na ito kay Merlen noong December 2023. At alam mo ba kung kailan siya nakalaya? Kailan? Fast forward ng 2 buwan, nakalaya si Loloy noong Pebraryo 24. Araw pa mismo ng mga puso. Grabe yung timing. Bukod pa doon, habang nasa loob siya ng kulungan, hindi niya inihinto ang kanyang pananampalataya. Ibinahagi ni Loloy ang mga aral ng tagapagsalita sa loob ng bilangguan at nakapag-convert pa ng mga kasamahan doon. Nakapagdala siya ng pag-asa sa isang lugar na puno ng kawalan ng pag-asa. Isang napakagandang paglalarawan ng katatagan ng tao. Ang bisyon ng pagtutupi ng damit ay isa na namang halimbawa ng mga detalyeng mahirap ipaliwanag, ngunit napakadaling tanggapin kung ikaw ay may malalim na pananampalataya. Ang katotohanan na si Loloy ay naging isang tagapagpalaganap pa ng kanilang mensahe sa loob ng kulungan ay nagpapatunay na ang kanyang pagkakakulong ay hindi nakita bilang isang parusa lamang, kundi bilang isang misyon. Kaya, ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa masinsinang talakayang ito na ibinatay sa material na nakalatag sa atin, na ibigay natin ang buong kwento ni na Loloy at ng kanyang espiritual na tagapagsalita mula sa pagdinig ng kalimbang ng kampana bago ang lindol sa Bohol. Ang pagulan sa isang partikular na bahagi lamang ng Dumaluan Beach sa gitna ng tagtuyot. Hanggang sa eksaktong prediksyon ng pagpanaw ng kanyang kapatid na si Trudis. At sa huli, ang kanyang sariling pagbagsak, pagkakakulong sa Dapecol at himalang maagang paglaya. Ipinapakita ng lahat ng ito na ang pananampalataya sa anumang anyo nito ay may kakayahang maging kompas ng isang tao. Ito ang naging gabay ni Loloy upang harapin hindi lamang ang mga puwersa ng kalikasan, kundi pati na rin ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang sariling buhay. Nagdadala ito sa atin sa isang mahalagang tanong. Isang kaisipan na gusto kong iwan sa iyo bago tayo magtapos sa sesyong ito. Sa pakikinig mo sa kabuuan ng salaysay na ito, isipin mo ang iyong sariling tadhana. Kung mabibigyan ka ng isang eksaktong premonisyon ng iyong hinaharap, Maging ito man ay paparating na bagyo, panganib sa iyong pamilya, o isang napakalaking pagkakamali na gagawin mo pa lamang. Ano ang gagawin mo? Babaguhin ba nito ang iyong mga desisyon upang iwasan ang tadhana? o gaya sa kwento ni Loloy at ng kanyang kapatid na si Trudis, ihahanda ka lamang nito na tanggapin ang mga bagay na tila hindi mo na maiiwasan? Napakabigat na tanong na pwedeng pagnilayan habang ikaw ay bumabiyahe, nagpapahinga o umiinom ng kape ngayon. Malaman ang hinaharap, biyaya nga ba o isang sumpa?
Maraming salamat sa iyong paglalaan ng oras upang samahan kami sa malalimang pagsusuring ito. Patuloy tayong maghahanap ng mga kwentong magpapalawak ng ating pananaw at magpapadalim ng ating pangunawa sa mundo at sa mga misteryo nito. Hanggang sa muli, manatiling bukas ang isip, panatilihin ang kuryosidad at laging maging handa sa panibagong material na ating hihimayin. Salamat sa pakikinig!